Wala ka ng bahay dito. Pag-uwi ko mula Saudi matapos ang 12 taong sakripisyo, pinalayas ako ng sarili kong asawa sa harap ng buong barangay. Pero ang natuklasan ko kinabukasan ang tuluyang bumago sa lahat. Ako si Maritz, 42 taong gulang, isang OFW. Sa Saudi Arabia sa loob ng 12 taon. 12 taon akong nagtiis ng lungkot, pagod, at pangulila para lamang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Araw-araw akong gumigising ng alas 4 ng madaling araw para maglinis ng napakalaking bahay ng amo ko. Habang ang ibang tao ay kasama ang kanilang pamilya tuwing Pasko, Bagong Taon, at Kaarawan, ako ay mag-isang umiiyak sa maliit kong kwarto. Pero tiniis ko lahat. Dahil mahal ko ang asawa kong si Noel at ang 2 naming anak. Tuwing sweldo, halos wala akong itinatabi para sa sarili ko. Anak, mag-aral kang mabuti ha. Opo, Nay. Salamat po. At ikaw, Noel, siguraduhin mong maayos ang bahay natin. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala rito. Paulit-ulit kong narinig ang pangakong iyon sa loob ng maraming taon. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ko. Permanenteng uwi. May ipon akong halos 2 milyong piso. Plano kong magtayo ng maliit na negosyo at makasama na ng tuluyan ang pamilya ko. Habang nasa eroplano, hindi ko mapigilang umiti. Sa wakas tapos na ang sakripisyo. Hindi ko alam na ang pinakamasakit na laban ng buhay ko ay nagsisimula pa lamang. Pagdating ko sa barangay namin, napansin kong maraming tao ang nakatingin sa akin. May ilan pang nagbubulungan. Nakauwi na pala siya. Kawawa naman. Napakunot ang noo ko. Bakit parang may kakaiba? Pagdating ko sa bahay namin, agad kong nakita ang isang mamahaling EV na nakaparada sa harapan. Nagtaka ako. Hindi naman namin kayang bumili ng ganoon. Nang buksan ko ang gate, biglang lumabas si Noel. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi siya masaya. Hindi siya excited. Para siyang nakakita ng multo. Emirates. Ngumiti ako. Surprise. Pero hindi siya ngumiti pabalik. Sa halip, namutla siya. At maya-maya lang may lumabas na babaeng mas bata sa akin. Naka-shorts. Nakasando. At hawak ang braso ng asawa ko. Parang gumuho ang mundo ko. Ano ito, nanginginig kong tanong. Tahimik si Noel. Maya-maya nagsalita ang babae. At sino ka? Parang sinaksak ang puso ko. Ako ang asawa niya. Biglang natahimik ang paligid. Narinig ko ang mga kapitbahay na nagbubulungan. Tila alam nilang lahat ang nangyayari. Maliban sa akin. Tumawa ng bahagya ang babae. Asawa? Matagal na kayong tapos. Ano? Biglang sumingit si Noel. Maritz, makinig ka muna. Makinig? Halos mapasigaw ako. 12 taon akong naghirap para sa inyo. At doon nangyari ang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Sa harap ng maraming tao, sumigaw si Noel. Wala ka ng bahay dito. Parang tumigil ang mundo. Napaatras ako. Nanghina ang mga tuhod ko. Umiyak ako. Hindi dahil galit ako. Kundi dahil hindi ko maintindihan kung paano nagawang sabihin iyon ng lalaking minahal ko ng higit 20 taon. Pinagtatabuyan mo ako. Mas mabuting umalis ka na. Pag-aari ko ang bahay na ito. Hindi siya sumagot. Nakatayo lamang siya habang yakap ang ibang babae. Parang wala kaming pinagsamahan. Kinagabihan, nakituloy ako sa bahay ng kapatid ko. Halos hindi ako makahinga sa sobrang sakit. Buong gabi akong umiyak. Pero kinabukasan, may kumatok. Isang matandang lalaki. Kilala ko siya. Si Mang Ruben. Matagal naming kapitbahay. Maritz, may kailangan kang malaman. Ano po iyon? Tumingin siya sa paligid bago nagsalita. Hindi kay Noel ang bahay na iyon. Ano pong ibig ninyong sabihin? Naipagbili niya ang lumang bahay ninyo 5 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mata ko. Ano? At hindi lang iyon. Parang bumilis ang tibok ng puso ko. May ginawa siyang mas masama. Maya-maya, inilabas niya ang isang folder. Mga dokumento. Mga kopya ng titulo. Mga resibo.
mga kontrata. At doon ko natuklasan ang nakakagimbal na katotohanan. Habang nasa abroad ako, unti-unti niyang ibinenta ang halos lahat ng ari-arian namin. Pati lupa ng yumao kong mga magulang. Pati mga investment na ipinundar ko. Pati negosyo na ipinatayo ko gamit ang pinaghirapan kong pera. Mahigit 3 milyong piso. Lahat nawala. At ang pinakamasakit, nakalagay sa mga dokumento ang pangalan ng babae. Ang kabit niya. Hindi ako makahinga. Nanlabo ang paningin ko. Hindi maaari di. Pasensya ka na, Hija, sabi ni Mang Ruben. Matagal na naming gustong sabihin sa iyo. Bakit walang nagsabi? Pinagbantaan niya ang lahat. Napaupo ako. Galit. Sakit. Panghihinayang. Lahat nagsama-sama. Pero hindi ako sumuko. Sa loob ng ilang linggo, nag-ipon ako ng ebidensya. Kumuha ako ng abogado. At nagsimula akong lumaban. Noel thought he had won. Hindi niya alam na ang bawat remittance, bawat resibo, bawat bank transfer ay nakatago pa rin. May records. May ebidensya. May katotohanan. At nang dumating ang pagdinig, nag-iba ang lahat. Kumpiyansa si Noel ng una. Ngunit habang isa-isang inilalabas ang mga dokumento, unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya. Hindi totoo iyan. Sigaw niya. Ngunit nagsalita ang abogado ko. Lahat po ng pondong ginamit ay galing sa kliyente namin. Tahimik ang silid. Maging ang babae niyang kinakasama ay hindi makatingin sa akin. At doon lumabas ang pinakamatinding revelasyon. Ang babae pala ay hindi rin alam ang buong katotohanan. Pinaniwala siya ni Noel na hiwalay na kami. Nawala na akong balak bumalik. Nawala na akong pakialam sa pamilya. Napaiyak ang babae. Ako rin pala ang niloko di. Bulalas niya habang nanginginig. Makalipas ang ilang buwan, nanalo ako sa kaso. Nabawi ko ang malaking bahagi ng mga ari-arian. Nawala kay Noel ang halos lahat. Iniwan din siya ng babaeng ipinagpalit niya sa akin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa bago kong maliit na negosyo, nakita ko siyang naglalakad sa kalsada. Mag-isa. Mukhang pagod. Mukhang wasak. Huminto siya sa harapan ko. Maritz-T. Tahimik lang ako. Pwede pa ba akong humingi ng tawad? Matagal ko siyang tiningnan. Pagkatapos ay gumiti ako ng bahagya. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil wala na siyang kapangyarihang saktan ako. Pinatawad na kita. Napaluha siya. Pero hindi ibig sabihin noon na babalikan kita. At sa unang pagkakataon matapos ang 12 taon ng sakripisyo at pagtataksil, ako naman ang pinili kong mahalin. Ang sarili ko.